Dear Lady Love TV. Save the best for last. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Hindi na nagtaka pa si Amy nang sa pagmulat niya ng mga mata ay hindi pamilyar na tanawin ang bumungad sa kanya. She knew she was not in her own room. Maliwanag sa kanya ang nangyari ng nakaraang gabi. Nilingon niya ang katabi. Mahimbing itong natutulog. Bumangon siya ng kama at maingat na bumaba mula roon. Ayaw niyang lumikha ng anumang ingay dahil baka magising ang kanyang katabi. Mabilis na kinuha niya ang blouse na suot kagabi na nasa sahig. Sinuot niya iyon at lumabas na ng kwarto. Hindi na siya nag-abala pa na magsuot ng saplot pang ibaba. Sapat na sa kanya ang suot na underwear. Balak ni Amy na magpunta sa kusina para uminom ng tubig. Ngunit nakuha ang atensyon niya ng disenyo ng living room. Kagabi ay hindi niya masyadong napagtuunan ng pansin ang interior ng bahay na kinaroroonan. Sa ibang bagay kasi, nakatuon ang kanyang pansin. She was busy savoring earthly pleasures. She failed to see the beauty of that house. The living room's interior was all white at ang tanging gamit lang na naroon ay isang puting sofa at puting upright piano. Maybe that was meant by the word minimalist. Nasa gitna ng living room ang piano at nasa isang sulok ang sofa. Kung sa iba it was a weird setup, pero para kay Amy, henyo marahil na nakaisip niyon. The owner was a no bullshit man. Alam nito kung ano lang ang gusto. Isang sofa at piano. Sapat na iyon dito. Hindi ito tulad ng iba na kung ano-ano ang mamahaling gamit at paintings ang inilalagay sa bahay para lamang magmukhang artistic o sosyal. Kaya ang kinakalabasan, nagiging trying hard na ewan. The owner's mind was very simple, yet borderline ingenious. Lalo niya tuloy nakilala kung paano tumakbo ang utak ng may-ari ng bahay. Dahan-dahang naglakad si Amy papunta sa gitna ng living room kung saan naroon ang upright piano. Nagtaka siya kung bakit pamilyar sa kanyang itsura ng partikular na instrumento. Iyong kaunting gasgas sa gilid at may mas maliit na tinta ng permanent marker sa isang ivory key. Bakit parang nakita niya na ang mga iyon? Ngunit kaysa stress in ng sarili kung bakit ganoon ang kanyang pakiramdam, pagkakita sa piano ay ipinagkibit-balikat na lamang niya at pilit na kinalimutan. Sa loob ng 6 na buwan ay iniwasan ni Amy na tumingin man lamang sa kahit na anong uri ng musical instrument. She wanted to forget who she was. Ngunit sa umagang iyon, she finally felt the urge to play again. Umupo siya sa harap ng piano at binuksan. Naramdaman niya ang pagtahip ng kanyang dibdib. Bumalik sa kanya ang pakiramdam nung unang beses na nagawang tumugtog ng piano. She was 6 years old at that time, sa bahay ng kaklase niya, na may tatay na musician. Huminga muna siya ng malalim bago nagsimulang tumugtog. She wasn't playing anything in particular. She was just playing with the keys. Then she closed her eyes. Nakita ni Amy sa kanyang alaala ang mga labing humahalik sa kanyang balikat. Masuyo iyon, maingat, ngunit naghahatid ng kakaibang init sa kanyang katawan. A melody appeared in her thoughts. Sumunod naman ay hinalikan ng mga labi ang kanyang kaliwang dibdib. Naging mapaglaro iyon, mapanukso, nananansya. She was burning with her own heat. Once again, a melody appeared in her thoughts. Gumapang ang mga labi pababa sa kanyang tiyan. Nagtagal iyon doon. The tongue tasted her navel and it seemed like it was her weak spot because her breathing became hard. She was running out of breath. For the 3rd time, a melody appeared in her thoughts. Napadilat si Amy at natagpuan na lamang tinutugtog na pala niya ang melody na kagabi naglalaro sa kanyang alaala. Nagpatuloy siya sa pagtugtog. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya natatapos ang melody na naglalaro sa kanyang isip. She felt like there was another soul inside her body, a soul who was hungry for more, a soul who wanted to be freed. Nang matapos ay pawisan siya, para siya nakipaglaban sa kung anong gera. But she also felt a little bit happy, kahit maliit na porsyento lamang. Unti-unti na siyang bumabalik sa kanyang first love, ang musika. Unti-unti nagagawa na ni Amy na harapin ng mga bagay na nagawa niyang takbuhan dahil akala niya ay katapusan na ng lahat. Tatayo na sana siya nang makarinig ng palakpak. Nilingon niya ang direksyon na pinanggalingan niyon.
She saw half-naked Harry leaning on the wall. Boxer shorts lang ang suot niya. She feasted her eyes all over his sexy bod. He was really beautiful. Hi, bati ni Amy. Kanina ka pa ba riyan? How can you turn your back from music if you're so good at it? Ikaw, bakit ang hilig mong matulog sa bahay ng kapatid ko kung may sarili ka naman palang bahay na tulad nito? Ganting hirit niya. I don't like to go home to an empty house. Tugon nito. Kaya pala dito mo dinadala mga babaeng nabobola mo. Nakangising wika niya. Napabuntong hininga si Harry. Bakit mo ko iniwan? Excuse me, ano bang sinasabi nito? Nagising ako na wala ka na sa tabi ko. I don't like the feeling of being alone, Amy. Next time, don't ever leave me again. I want to see your beautiful face first thing in the morning. Natameme siya sa narinig. Totoo ba yun? Bumangon ng walang kapantay na kaba mula sa kanyang dibdib. Iyong playful at piliyong Harry ay kayang-kaya niyang pakisamahan at minsan pa nga ay tablahin. Pero itong seryosong Harry na parang nagmamakaawa sa kanya ay hindi niya alam kung paano tatratuhin. Bigla siyang nailang. Pakiramdam niya ay biglang ibang tao ang kanyang kausap. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Hindi pat nagkasundo sila na laro lang ang namamagitan sa kanila. Bakit ngayon? Napapitlag si Amy nang biglang tumawa si Harry. Yung malakas na tawa. Sapo-sapo pa nito ang tiyan habang walang tigil sa pagtawa. You believed me, didn't you? Napaawang ang kanyang bibig. That was a bad joke, you bastard. Hindi nito alam kung paano at gaano siya kinabahan. Lumapit sa kanya ang binata at tumabi. Inakbayan pa siya. Sayang, wala akong dalang kamera. Nakita mo sana ang reaksyon ng mukha mo, Amy. Namutla ka. Then your face looked like you were ready to dump me in. Minsan lang ako gumawa at tumawa ng ganito. But when I do, I won't stop for 2 hours. Malakas na siniko ni Amy ang tiyan ng binata. As usual, hindi man lamang ito nag-react at nagpatuloy lang sa pagtawa. You moron. Sa susunod na lokohin mo uli ako ng ganon. Mata mo lang ang walang latay. Pagbabanta niya. Tawa lang naman ito ng tawa. Please, tumigil ka na sa kakatawa mo, Harry. Medyo napipiko na siya. Parang wala naman itong narinig at nagpatuloy lang sa nakakalokong pagtawa. Dumoble na ang buwisit na nararamdaman niya. Huy, napipikon ka na, Amy. Kantsaw pa nito. Hindi siya umimik. Napipikon na nga Tumawa na naman ang binata. Nang dumating sa punto na hindi na kaya pang pigilan ni Amy ang inis, ay kinabig niya palapit sa kanya si Harry at walang ano-ano ay hinilikan sa mga labi. Di na tahimik ang loko. Nung una ay mapagparusang halik ang ibinibigay niya sa binata. Pero dahil eksperto sa halik, itong si Harry, kaya iyong parusang dapat dito ay nagawa nitong baligtarin at gawing memorable experience para sa kanya. Pinalalim nito ang halik. Naging mapaglaro ang pilyong dila nito sa loob ng kanyang bibig. Nagawa niyang tugunin ng kakapusan ng binata sa pamamagitan ng mararahang pagkagat sa mapaglarong dila nito. The sound of Harry's moan brought chills down her spine. Pinaikot niya ang 2 kamay sa batok nito. They were kissing as if there was no tomorrow. Nararamdaman ni Amy na binuhat siya ni Harry. Ipinulupot niya ang 2 binti sa bewang nito. Hindi pa rin naghihiwalay ang kanilang mga labi. Habang tumatagal, ay lalong lumalalim ang pinagsasaluhan nilang mga halik. Habang tumatagal, ay lalong nagiging mapusok ang pinagsasaluhan nilang init. Iniupo siya nito sa piano, dahilan para magsitunugan ang mga kiss. Hindi niya maiwasang matawa. He let her go of her. Anong nakakatawa? Kunot noong tanong nito. Marunong ka bang tumugtog ng piano? Hindi. Diretsyong tugon nito. Bakit may piano ka sa bahay mo? Nasa gitna pa ng living room mo. Kantsaw niya. Shut up. Muli siyang hinalikan ni Harry sa mga labi. Siyempre, gumanti rin siya ng halik. Pero maya-maya pa ay marahan niyang itinulak ang binata. Habol niya ang hininga. Are we really doing this on the piano? Piano? Disoriented na wika nito. Muli siyang natawa. Ano bang nangyayari sa'yo? Sandali nitong pinagmasdan ng paligid. Pagkatapos ay bumalik ang pansin sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito. No, not on the piano. Muli siyang binuhat nito. Anong
Mabilis siyang ibinaba ni Harry sa sofa at muli siyang pinatahimik ng mga halik nito. Nanahimik na naman si Amy, saka na lamang siya magtatanong ng kung ano man kay Harry. Sandali nitong iniwan ang kanyang mga labi para hubarin ang suot niyang blouse. Pagkatapos ay muli siyang hinalikan habang ekspertong tinatanggal ang hook sa likod ng suot niyang bra. Iniwan nito ang mga labi niya at gumagapang iyon pababa papunta sa kanyang dibdib. His tongue teased the peak of her left breast, while his hand was gently massaging her right breast. Pagkatapos ay dahan-dahang gumapang ang halik nito, pababa sa kanyang tiyan, sa kanyang puson, pababa pa. Hinubad ni Harry ang kanyang underwear. He was about to kiss her there when she stopped him. "I want to kiss you too, Harry," she said with a voice consumed with fire. "I am all yours," tugon naman nito. Bumangon si Amy at buong kapiliyahang hinawakan ang parte ng katawan nito na responsable sa paggawa ng baby. She touched it through the fabric. It was hard, big and hot. She could feel it pulsating in her hands. Marahang hinubad niya ang boxer shorts ng binata. Buong kapilyahan siyang napangiti nang tuluyang tumambad ang parte ng katawan nito na kanina lang ang hinahawakan niya. "You naughty boy," bulalas niya. "You're the big bad wolf." Bigla siyang hinalikan sa mga labi ni Harry. Napahiga siyang muli. She felt his manhood rub her down there. Nakalimutan na niya mga bagay na naglalaro sa kanyang isip ng mga oras na yon. She was consumed with lust. She thought she would go crazy. Seconds later, they became one. Harry slowly moved on top of her. She moaned in pleasure. "Harry," habol hiningang pagtawag niya sa pangalan nito. His movements became faster. His every thrust became rougher. "Amy," he said. His voice was hoarse. It sounded sexy to her. It turned her on. She clung her legs on his hips. Lalong bumilis ang bawat galaw ng binata sa ibabaw niya. Naibaon niya mga kuko sa likod nito. Any moment now, she would reach paradise. She was hoping that she could reach it together with Harry. "Let's go together, Harry." "Yes," tugon naman nito. Pagkatapos ay ihinilikan siya sa mga labi. She exploded. Seconds later, Harry followed. She was running out of breath. So was he. He remained inside on top of her. Niyakap niya ang binata. Sino mag-aakala na aabot tayo sa ganito? Natatawang wika ni Amy habang habol pa rin ang hininga. Hindi ko inakala na yung lalaking kinabibisitan ko. Siya pala yung makakaintindi at sasamahan ako sa panahon ng kabaliwan ko. Thank you for tolerating my craziness, Harry. I know this is just temporary. Thank you for not judging me. Her eyes grew wider when she felt him get bigger inside of her. Again? Ngumisi ito sa kanya. This is just temporary, right? Sulitin. Tinakip niya ito sa likod niya. Ngunit mamaya lang ay nagtatampisaw na naman siya sa makabundong pagnanasa kasama ang binata. Pagbukas pa lamang ni Amy ng pinto ng bahay ay naubo na siya. Hindi nakapagtataka na isang tambak ng alikabok ang sumalubong sa kanya. 6 na buwan niyang hindi man lamang sinilip o nilinis ang kanyang apartment unit. Swerte pa nga siya dahil walang kakaibang hayop ang sumalubong sa kanya dahil parang gubat na ang dumi ng loob niyon. Okay, malakas na bulalas niya bago nagsimulang maglinis ng bahay. Kaya ko to. Kahapon ay napag-isip-isip ni Amy na kailangan na niyang bumalik sa bahay niya. Hindi tama na patuloy na siyang magpamarakulyo at magtago. Ano ngayon kung ang bahay na iyon ang saksi sa pagmamahala nila ni Nico? Ano ngayon kung sa bahay na iyon nila naging sineselebrate ang bawat achievements na nakukuha nito? Ano ngayon kung saksi ang bahay na iyon sa mainit na pagmamahala nila noon? Hindi lang naman iyon ang mga alaala niya sa bahay. Hindi ba't doon sila nag-celebrate ng makapasa si Art sa CPA board exam? Doon din unang ibinalita ng tatay nila na nagdadalang tao ang asawa nito. Doon din sa bahay na iyon niya natanggap ang tawag mula sa big boss ng isang record company at nagsabing nagustuhan daw nito ang mga kathang nilikha niya. Kaya gagawin daw siyang parte ng kumpanya nito. Ang bahay ding iyon ang isa sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Kaya bakit nagawa niyang abandonahin iyon ng ganun-ganun na lang? Saka pwede pa naman siyang gumawa ng mga bagong memories. Nakalakip sa mga alaala niya kay Nico. Ngayon pa, she had Harry. After all, he promised her a new world. Napangiti siya nang maalala ang lalaki. He was really fun to be with.
She tended to forget everything when she was with him. But what they really? Friends? Friends? Enemies? Friends with benefits? What they had couldn't be labeled. They live for the moment. Though it was just a temporary thing. Hahayaan niya munang magsama sila sa mundo na pareho nilang binuo. Nakakalakahati na si Amy sa paglilinis ng tumawag sa kanyang pangalan. Nang lingunin niya ang gawin ng pintuan ay nakabukas ito. Nakita na nakatoyo roon si Cindy, ang isa sa mga tenant niya. At Amy, aala ko talaga may magnanakaw na nag-iingay dito sa unit mo. Bumalik ka na pala. Hindi ka man lamang nagparamdam sa amin. Wika nito. Isang radio announcer ang mister ni Cindy. Online seller naman ng children clothes and accessories ang babae. Dalawa ang anak ng mag-asawa. 21 years old pa lamang si Cindy, samantalang 25 years old na ang mister nito. 3 years na niyang ginagawang tenant ang mga ito. Hay, naisipan ko kasi maglinis. Nagbaba ng tingin ng babae. Dito ka na ba ulit mamamalagi? Oo na hindi. Nasa UK yung kapatid ko at 5 buwan na mawawala. Doon ako sa bahay niya matutulog pero dito ako mamamalagi tuwing umaga. Alam mo na nandito kasi yung mga keyboards ko at opisina para sa trabaho ko bilang illustrator. Tugon niya. Nang tawagan siya ni Art mula UK, ay nasabi niya ang desisyong iyon sa kapatid. Natuwa ang kapatid nang malamang na pagdesisyon na niyang umuwi sa kanyang bahay. Ang sabi pa nga ni Art ay huwag na niyang alalahanin ng pagbabantay sa bahay nito at ilak na lamang daw niya iyon. Pero gusto niya makabawi sa kabutihan ng kapatid, kaya naman nagpresenta siya na bantayan ang bahay nito sa gabi. Matagal pa niya itong pinipilit bago niya nagawang mapapayag. Mababa ka sa tinig ng kapatid na masaya ito. Ang sabi pa ni Art ay gusto nitong marinig sa pag-uwi ang kwento kung ano ang nagtulak sa kanya para muling bumalik sa dating buhay niya. Umuo na lang siya. Pero hindi niya alam kung masasabi ba rito ang totoong dahilan na ang best friend nito ang taong tumulong sa kanya, that she was having a sexual relationship with Harry. Masasabi niya ba iyon sa kapatid? She didn't think so. Siguro naman sa pag-uwi ni Art ay tapos na sila ni Harry. Gagawa na lamang siya ng ibang kwento. Okay ka lang ba talaga ate? Baka naman, nag-aalalang wika ni Cindy na siyang nakipagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. I'm okay, Sin. Salamat sa pag-aalala. Nginitian niya ang babae. Welcome back, ate. Nagbago na ang tono nito. Mas masigla na. Lumapit pa ito sa kanya at niyakap siya. Oo nga pala. May mga sulat na dumating sa'yo. Nung nakaraang buwan pa iyon eh. Hindi ko naman alam kung saan nakatira yung kapatid mo. Kaya hindi kita napuntahan. Hindi ka rin sumasagot sa mga tawag at text ko. Sorry. Nagpalit na ako ng cellphone number. Ibibigay ko sa iyo ang bago kong number. Kukunin ko lang yung mga sulat sa bahay. Teka lang, dali-dali itong lumabas. 2 minutes later ay bumalik ito. May dalang mga sobre. Alam niya na police bills lang yon. For 6 months ay through online lang siya nagbabayad ng bills niya. Ibinigay sa kanya ni Sin ang mga sobre. Thank you. Mamaya na tayo magtsikahan ate. Nagising kasi si baby. Ang tinutukoy nito ay ang bunsong anak niyang 1 taon pa lang. Pupuntahan kita mamaya, okay? Okay. Kung gaano kabilis dumating ang babae, ganun din kabilis na nawala. Nang mapag-isa ay pinagtuunan ni Amy ng pansin ang mga natanggap na sulat. Ang 2 sulat ay galing sa magkaibang credit card companies. Hindi niya na binuksan ang mga iyon dahil wala siyang balak kumuha ng credit card ever. Yung pangatlo ay nakapagpakunot ng kanyang noo. Pangalan niya lang at address na nakalagay sa loob ng sobre. Binuksan niya iyon. May pangalan ng isang law firm sa header. Miss Amy Rivera. Malakas na basa niya sa sulat. This is Attorney Hilda. I'm writing this letter to inform about my client's desire to meet you in person. My contact infos are cited below. We will be waiting for your call. Thank you very much. Lalong lumalim ang kunot ng noo niya. Ano kaya ang kailangan ng mga ito sa akin? Tiningnan niya ang contact info ng nagpakilalang abogado. Tatawagan ba niya? Napabuntong hininga na lamang siya. Medyo na-curious siya sa sulat. Sino kaya ang kliyenteng tinutukoy ng abogado? At bakit siyang gustong makita?